Duterte sa 2028, angat ang Pinas. Sana nga presidential election na bukas. Siguro ang saya-saya natin, no? Real talk, ano kaya mangyayari sa atin? Matiisin kasi tayo. Tama ba? Madali makalimot mga Pinoy. Yung hindi ko maintindihan, no? Pero nakaka-survive tayo sa lahat ng sakuna, no? Minsan nga yung may nakita akong ganyan yung mga Amerikano. Ano ba yung Katrina ba yon? Merong bagyong malakas dun sa kanila, yung Katrina. Putya, yung baha hanggang lang eh. Hanggang basta lang yung mga 6 inches lang yung baha. Tapos parang lugmok na yung tao na parang hinang-hina na sila, no? Sabi ko, sa Pilipino yan, tatayo na yan. Kaya nga sabi ko, yun African-American na malaking tao. Halos mangyak-ngyak eh dahil lugmok siya sa Katrina. Putya, sa amin yan. Ganyan na, mababaw na yung baha. Nagwawalis na yung mga Pilipino. Kanya-kanya ng linis. Nagtatawanan pa yan. Sasabihin ng mga Pilipino, putya. Pare, hanggang saan ang baha sa inyo? Ano tinangay sa'yo? Ibang klase tayo, no? Makakasurvive talaga tayo. Lahat kasi pinagtatawanan natin. Correct. Oligarko talaga. May flood control bangag project sa USA. Sa Pinas, flood control Siabugas project. Swerte pa ni PBBM, 3 years nang walang malakas na bagyo dumaan sa Pinas. Walang pandemya, walang bagyo, walang malakas na pagputok ng bulkan. Wala talagang nililikas pa eh, di ba? Tsaka sa kanya lahat, photo ops, lahat, naalala ko tuloy yung bumaha, di ba? Opo, pwede po ipa-impeach ang ombudsman. Lahat po ng mga committee, pwede po ipa-impeach yan. Nag-a-apply pa lang, gusto nyo na impeach. Magpaparte talaga ako pag si BP Inday Sara na president. Prof. Badong, opinion ko lang tungkol sa tanim witness ni Michael, na si Michael. Palagay ko palabas lang yon, kampo din ni Rizang may gawa nun para lalong idiin si Pastor Kibuloy. Ewan po natin. Sana makontak siya ng mga abogado. Si Torion yata gusto makipag-contact sa kanya. Swerte pa ni BBM yan. Sir Bads, pwede po ba ipa-impeach? Opo, panahon ni Tatay Diggs, yung Taal sumabog, sunod bigla ang pandemic. Grabe yun. At saka may bagyo nun, nung nasa... Boss Bads, ano po basa nyo kay Boying Remulla? Bakit gusto mag-ombudsman? Gusto niya pang manatili. Alam niya na alam niya na si BBM, yung endorso ni BBM hindi mananalo kay BP Sara, di ba? Gusto niya pa mapanatili. Tsaka syempre absuelto sila pagka yung kaso nila, absuelto po yan pagka siya na ombudsman, di ba? Okay. Yun yung tingin ko ron na pangunahin. Gusto niya pang, sino mag-appoint sa kanya? Si BP Sara, sa tingin niyo, i-appoint siya? Hindi dumadaan idol, diretso na approve. Ganun ba? Diretso na raw yung ombudsman. Pwede ipa-impeach ang ombudsman. Yan hindi dumadaan sa commission ng appointment,
Yun kasi hindi ko makita yun, eh. Pero alam ko yung ombudsman talaga ini-impeach yun, impeachable siya. Yung mga lahat ng commission, COA, yang, COMELEC, yan po mga ini-impeach. Hindi po lahat ini-impeach, eh. Yung Senado po, yung mga senador at congressman, hindi po ini-impeach yan. Tinatanggal lang. Alam mo, Ma'am Nars, by heart, papalitan lang po si Boying kung siya po yung i-appoint na ombudsman. Wala po ako ideya. Hindi po ako taga Marcos regime. Tanungin niyo po yung mga loyalista. Baka may ideya sila. Baka si Auntie Claire. May malalang sakit si Remulla. Malay natin, langit ng kumilos. Sana pumirma na raw yung isang bulate. Kalokohan po talaga nangyayari ngayon. Parang no? Parang wala tayong magawa, no? Lahat ng obet palis ang maganda, ikaw, supot na tabogo, ngiwi, palislos na kailangan ebidensya. Ang gulo naman ito. Dahil kita sa mga mata mo na pulang-pula at maisip ng malaglag ang pilik mata mo sa kasingot ng shabu. Ang problema, walang magpa-file ng impeachment disqualification ang Duterte Youth Party List. Hindi dumadaan pag independent body. Ayan. Maganda mga paliwanag. Sana pumirma na yun isang bulate. Yan. Sir, ba sa tingin nyo sino papalit? 2028, maranasan rin ni Boying ma-impeach. Ang problema, walang yung maitim sa akin ni Remulla noon nang undergo yan na radiation after chemo. Paano po yan? Ang kasabihan, matagal nang walang masamang damo. Pabuhay ni Boying. Kala ko nga, di ba, no, iba na itsura niya no, naka-recover. Dinadaan sa CA ang ombudsman, pero impeachable yan. Okay po, now I know, kapangyarihan lang talaga gusto ni BM. Magaling mga mangangkin, yan ang kanilang angking galing. Siya habang nasa Congress si Tambaluslos. Good day to all. Alam niyo po, yan po mga Speaker of the House. Ang kapangyarihan po niyan, depende lang sa Pangulo. Sa tingin niyo ba may kapangyarihan pa sa House of Representatives si Martin kung si BP Sara na magiging Pangulo? Wala na po yan. Malabo na po. Walang maasahan ng tambayan sa Marcos Romualdez administration. Ang tindi, no? Talagang wala na silang walang pagkukunwari, no? Pagkabalik sa pwesto, talagang tira agad, eh. Samantalahin na natin to insan. Baka hindi na tayo maulitan, hindi na talaga kayo maulitan. Hindi na. Last na talaga yan. No more. Kasi noon ang naninira sa kanila mga dilawan, mas worse pa yung dilawan, eh. Kaya binaon na rin natin. Boss, ano kaya magiging aksyon ng KOJC sa bintang ni Virus sa pag-kidnap kay Rene at nagpapa-rescue daw? Pero bago na rescue, lumabas daw yung video ni Rene. Wala po akong masasabi dyan. Wala po ako sa pamunuan ng SMNI. Hindi ko po alam yung kanila pong mga iniisip, ay KOJC, no? Talent lang po kami ng SMNI. Hindi ko po kaya lang wala ko ideya talaga. Wala po ako ideya sa KOJC leadership. Pero knowing sila, parang yun na nga, no?
credibility po, tignan nyo na lang po sino po yung mas credible. Dalawa lang po yan, hindi po pwedeng tama sila pareho. Di po ba? Hindi po pwede na tama si Risa at tama pa rin yung si Rene. Isa lang po ang tama sa kanila. Isa lang po yung nagsasabi ng totoo. Oh. Kung sino po yung nagsasabi ng totoo, marunong kayo magpasya. Kayo po yan kasi nilalatag nila yung eto ang totoo nangyari sa atin eh. Hindi naman po sa korte. Naglabas yung isa ng video niya sa social media. Eto naman si Rizon Tiveros nag-press con. Pinagpapasya nila tayo. Nililigawan nila tayo kung sino mas kapanipaniwala sa kanila. Oh, yun po yun eh. Kaya kayo po magpapasya. Kanino kayo na mas naniniwala? Nakakatakot Remulla sa SC. Hindi po sa SC si Remulla. Hindi po siya qualified doon. Kasi hindi naman siya naging judge. Hindi naman po siya naging sa ano po yung pinag-uusapan natin, ombudsman po. Alam ko hindi siya qualified na ano kung hindi ka maging judge, di ba? Boss, ano kaya yan? Buti na lang talaga hindi naapektuhan ng desisyon ng SC kasi nagtutulong-tulong na lahat ng kalaban, lahat ng matataas na departamento, pati mainstream media hawak na nila. Makapangyarihan din po yung Supreme Court eh. Let us not wish ill against anybody. The Lord knows people are suffering. Let God do the revenge for us, especially when people are helpless now. Alam niyo po, kahit mukhang helpless tayo, nagpapakita na, doon po ako natutuwa sa mga tao eh. Pag time naman po na kinakailangan natin gamitin yung power natin, katulad po ng last election, yan po ang ano eh, yan po ang nag-decide ng fate ni BP Sara kung siya ba ay matatanggal sa pwesto. Maganda po yung performance natin last election eh. Yun naman po ang maganda sa mga tao. Alam na nila may power sila. Kung halimbawa po yung mga pinalalabas nilang survey na 2 lang sa atin ang papasok tapos mababa pa. Di ba? Ano po ang ibig sabihin nun? Hindi po magdadalawang isip yung mga baliktarin sa Senado. Ngayon po, nagdadalawang isip sila. Siyempre, pangangalagaan din nila yung kanilang political career. Nakita po nila eh. 'Di ba? Nakita po nila na pwede pong masiro sila sa Mindanao at sa maraming parte ng Visayas pag kinontra nila. Boss Buds, pwede ba tanggalin sa senador si Ontiveros pag napatunayan na null siya? Opo. Katulad nung ginawa pwede po siya ipatanggal ng leadership. Wala pa ako nababalita na tinanggal ng Senado, pero pwede po yun. Kasi meron silang, anong tawag doon sa committee nila? Ethics Committee. Meron, alam niyo yan eh. I-search lang natin. Pwede po yan. Ginawa nila sa congressman, meron na po niyan si Tebes, di ba? Tinanggal nila bilang congressman. O ganin din po, meron po niyan. Nakalimutan ko lang kung anong committee yun. Yung magpapasya niyan. Ethics. Hindi yata ethics tawag doon sa magko-complain ka eh. Sir Cap Elsar, bawal sa SC ang malapit na matigok. Boss, naisip ko lang yung paglantad ng witness, baka pakulo lang din yan nila Risa para mapabanguhin. Hindi naman po siya bumango eh. Tignan niyo po yung epekto. Malamang hindi sa kanya galing yan. Bakit naman siya babango dyan? Siniraan nga siya. Boss, naisip ko lang.
Boss Bad, si Attorney Rowena Guanzon, qualified ba siyang maging ombudsman? Binasa ko na po yung qualification. Wala namang ganong ano. Basta 10 taong kang abogado, pwede ka na. Kaya lang, bakit siya i-appoint? Di ba? Hindi naman siya kakampi. Si Rowena Guanzon, ang maganda lang kay Rowena Guanzon, consistent siya eh. Anti-Marcos, anti-Duterte siya noon. Hanggang ngayon, anti-Marcos, anti-Duterte pa, anti-Marcos pa rin siya. Dapat ang tatanggal ang ethics complaints yan. Dapat ang tatanggal kay Virus Boss, ethics committee para mapahalinghing siya. Ethics committee po. Ayan.